Ating simulan ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, July 17, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. umaasang masisimulan na ang operasyon ng Metro Manila Subway sa 2028. Diskwento sa pasahe ng mga senior citizen at PWD sa MRT at LRT, itinaas na rin sa 50%. Dalian train sa MRT3 magagamit na matapos matenga ng 10 taon. Impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, posibleng masimulan na sa August 4. Dating Pangulo Rodrigo Duterte tinawag na kalokohan ang pagdawit sa kanya sa mga nawawalang sabungero. Palace Press Officer Claire Castro naghain na ng courtesy resignation bilang pagtalima sa direktiba ni PCO Secretary Dave Gomez. Sa atin namang Metro News, floodgates sa Maynila binuksan para maibsan ang mga pagbaha. Sa ating Science and Technology, mild electric shock sa utak, kayang pahusayin ang abilidad sa mathematics. Sa atin namang Lifestyle News, Pilipinas nominado sa 3 kategorya sa isang travel award. Para sa ating music trivia, ngayong petsa nilabas sa US at nag-number 1 sa singles chart ang awitin na ito ng The Beatles. Ano ang kanta nito? Alamin. Sa atin namang balitang kakaiba, rent a grandma service. Alok ng isang kumpanya sa Japan. Ang ating po oras, 6:37 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At sa pangalan ni Joel Gorospe, ako po si Kenny Gacosta. At sa detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na masisimulan na ang operasyon ng Metro Manila Subway sa taong 2028. Sa pag-inspeksyon ng Pangulo kahapon sa Camp Aguinaldo Station ng Metro Manila Subway Project, sinabi nitong pipilitin ng administrasyon na maging mabilis ang trabaho sa proyekto para agad din itong matapos at makapagbigay ginhawa sa mga commuter. Sana matapos natin ito by hanggang sa Valenzuela. Baka matapos natin ito 28. Baka pwede nang in-inaugurate 2028. Basta tingnan natin. Lahat naman ay nag-agree na kailangan na bilisan ng mabuti at ng gusto dahil ang mga ating mga commuter para naman mas maginhawa ang kanilang pag-commute. Inihag din ng Pangulo na kontento siya sa kasalukuyang progreso ng konstruksyon ng subway. Dagdag pa ng Pangulo, mabilis at maayos ang takbo ng operasyon ng tunnel boring machine na pinangangasiwaan ng Japanese engineers. Orasan niya na makumpleto ang buong linya ng Metro Manila Subway mula Valenzuela hanggang airport sa Parañaque ay magiging 40 minutes na lang ang biyahe mula sa dating 2 oras. Sana matapos natin ito by hanggang sa Valenzuela. Baka pagka nabuo na ito, ang travel time mula sa Valenzuela hanggang sa airport ay sa kasalukuyan mga 2 oras yan 2 oras kalahati. Kaya mababawasan yan hanggang mga 40 minutes na lang. Kaya napakalaking bagay pag nabuo natin ito. Nakikita ko naman na doon sa tinignan namin yung machine, yung na talagang humuhukay. At maayos naman ang patakbo, lalong-lalo na ng ating mga Japanese engineer. Yan po ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, First Lady Liza Marcos hindi sasama sa biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Amerika sa susunod na linggo. Chanel Salazar sa report.
Inihayag ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi sasama si First Lady Liza Araneta Marcos sa biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Amerika sa susunod na linggo. Walang binanggit na dahilan si Castro kung bakit hindi makakasama ang unang ginang sa biyahe ng Pangulo. Gayunpaman, sinabi ni Castro na alamin niya ang detalye tungkol dito at sasagutin ang mga katanungan sa press briefing. Matatandaang mainit ngayon si First Lady Liza sa kontrobersiya na sangkot umano siya sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco na nasawi sa isang hotel sa Amerika, bagay na itinanggi naman ng palasyo. Nakatakda na may pagpulong si Pangulong Marcos kay US President Donald Trump sa Washington DC sa July 20 hanggang July 22. Ito ang kauna-unahang personal na pagkikita ng dalawang lider para pag-usapan ang maraming paksa. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Itinaas na rin sa 50% ang diskwento sa pasahe ng mga senior citizen at persons with disabilities sa MRT3, LRT1 at LRT2 mula sa dating 20%. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., layo ng programa na magbigay ng mas abot-kayang transportasyon para sa mga nakatatanda at may kapansanan bilang pagkilala sa kanilang karapatan at pangangailangan. Maaring ma-avail ng mga senior citizen at PWD ang 50% discount araw-araw mula Lunes hanggang Linggo at kahit maging holiday. Samantala, ikinatuwa naman ng National Commission of Senior Citizen o NSC o NCSC ang pagpapatupad ng 50% discount sa pasahe ng mga senior citizen at PWD sa MRT at LRT. Sa panayam ng 774 kay NCSC Chairperson and Chief Executive Officer Dr. Mary Jean Loreche, sinabi nitong malaki ang may tutulong ng diskwento sa mga senior citizen na ang pagsakay sa tren ang pangunahing mode of transportation. Gayunman, sinabi rin ni Loreche na dapat ding pagtuunan ng pansin ang kasalukuyang kalagayan ng mga istasyon ng MRT dahil nahihirapan ang mga senior citizen na akyatin ang napakataas na mga hagdan, maliban na lamang kung may dedicated na elevator para sa mga nakatatanda. Kung titingnan natin, when you talk about a 50% discount, malaki talaga siya, lalo na kung yan ang kanilang mode of transportation. Pero titingnan din naman natin ang kalagayan ng ating mga stations, no, na medyo mataas-taas din naman ang mga hagdanan, no, the steps that they have to climb para pumunta at makarating doon unless na meron tayong mga elevator na purely dedicated for them, no. So I would say na for those who are able pa rin at kayang-kaya nilang akyatin yung mga hagdanan na yan at yan yung mode of transportation, malaking bagay yan, Darlene. So kami ay nagpapasalamat para dyan. Si NSC o NCSC Chairperson and Chief Executive Officer Dr. Mary Jean Loreche. 774 Balita Ngayon. Opisyal nang magagamit ng publiko sa unang pagkakataon ng mga Dalian trains sa MRT3 matapos matenga ng 10 taon. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang 48 Dalian trains na ay nabili pa noong 2014 mula sa China pero matagal itong natenga dahil sa compatibility issues. Sinabi ng Pangulo na 3 train sets na may tig-3 bagon ang handa ng gamitin ngayon. Ang bawat Dalian train ay kayang magsakay ng hanggang 1,200 na pasahero at inaasahang makakatulong na maibsan ang siksikan sa MRT3 at mabigyan ng mas komportableng biyahe ang mga commuter. Samantala, OCD nagbabala sa bagyong Krising at Habagat. Mga LGU pinayuhang maging alerto. Detalye po ay hatid ni Angel Garcia. Nagbabala ang Office of Civil Defense sa mga lokal na pamahalaan at mga komunidad na manatiling alerto dahil sa banta ng sama ng panahon. Ito'y kasunod ng inaasahang pag-ulan, dala ng Tropical Depression Krising at iba pang weather system na pinalalakas ng Southwest Monsoon o Habagat. Ayon sa ulat ng Pag-asa, posibleng dumaan malapit o maglandfall sa Babuyan Islands o mainland Cagayan ang Tropical Depression Krising. Hindi rin isinasantabi ng Pag-asa na maging tropical storm si Krising at posible ding lumakas bilang severe tropical storm o typhoon bago ito tumama sa lupa. Kaya panawagan ng OCD maghanda at manatiling nakamonitor sa mga abiso ng otoridad upang makaiwas sa posibleng pinsala. Una na isinailalim ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa Blue Alert status ang kanilang Operations Center dahil sa sama ng panahon na nararanasan sa ilang bahagi ng bansa. Angel Garcia ng DWWW 774,
your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Posibleng masimulan na sa August 4 ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Joel Villanueva, target ng mga senador na makapag-convene na bilang impeachment court at makapanumpa na ang mga bagong senator judge 1 linggo matapos ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Villanueva na kailangan ng mga senador ng oras pagkatapos ng pagbubukas ng 20th Congress sa July 28 para i-finalize ang committee chairpersonship o committee chairmanship at Senate leadership bago simulan ang impeachment trial at nakakatiyak siyang ganun din ang gagawin ng Kamara. Nilinaw naman ni Villanueva na hindi pa pinal ang naturang petsa, ngunit 4 hanggang 6 na senador na ang nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon na sa August 4 na mag-convene bilang impeachment court. Yung pong ang pag-uusap namin ng ilang mga senador together with Senate President Chis Escudero na once we were able to organize ourselves, ayos na yung leadership, probably yung mga committees, maka-elect na rin ng mga chairperson, kahit hindi pa siguro membership, kasi medyo takes time also no? But at least give it 2 days, session days. Perhaps we're looking at August 4. Wala pa namang definite na schedule doon, pero yun yung nakikita natin sa mga pag-uusap. Samantala, balita sa labas ng himpilan, Senado naghain na ng sagot sa Korte Suprema tungkol sa dagdag na impormasyon sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Conde Batak sa report. Naghain na ang Senate Impeachment Court ng manifestation ad cautelam sa Korte Suprema bilang tugon sa Anbank Resolution noong Hulyo 8. Sa pamamagitan ng Office of the Legal Counsel, inihain ang 5 pahinang manifestation kung saan ipinagbibigay alam ng Senado sa kataas-taasang hukuman na wala itong sapat na kaalaman o access sa mga impormasyon na hinihingi ng Supreme Court. Binigyang diin din na marami sa mga datos ay tumutukoy sa mga proseso at desisyon na ginawa ng Kamara at ito rin ang parehong impormasyon na hinihingi ng Senate Impeachment Court sa pamamagitan ng isang order noong Hunyo 11. Ipinunto rin dito na ang paghahain ng manifestation ad cautelam ay nagtatakda ng constitutional boundaries ng bawat sangay ng pamahalaan at ang hangganan ng impormasyon na maaaring maibigay ng Senado lalo na't walang opisyal na access ang impeachment court sa mga nasabing datos na hinihingi rin sa House of Representatives. Sinabi ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na si Attorney Reginald Tonggol na ang paghahain ng manifestation ay patunay ng pakikiisa at respeto ng Senado sa mga judicial process habang iginagalang ang hangganan ng kapangyarihan ng bawat sangay ng pamahalaan. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa balita na yan, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Tinawag ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na preposterous o kalokohan ang tangkang pagdawit sa kanya sa mga nawawalang sabongero. Ayon kay Vice President Sara Duterte, binalitaan niya ang kanyang ama sa mga bagong kaganapan sa Pilipinas, kabilang na ang pahayag ng whistleblower na si Julie Patidongan na ang mga pulis na sangkot sa mga missing sabongero ay siya ring dawit sa war on drugs. Sinabihan ko siya na there is an attempt to link him to the missing Sabongeros case. So, sabi niya that is preposterous. Yes. Inihag naman ni BP Sara na inaasahan na ng kanilang pamilya ang tangkang pagdawit sa dating Pangulo sa mga nawawalang sabongero. Sinabi ni BP Sara na nakita na niya itong mangyayari matapos sa naging pag-atake laban sa kanyang opisina. Samantala, pagkakaroon ng Independent Forensic Laboratory, iminungkahi ng isang kongresista sa gitna ng paghahanap sa mga labi ng mga nawawalang sabongero. Grace Mariano sa detalye. Isinulong ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno na magkaroon ng Independent Forensic Laboratory sa bansa dahil panahon na upang maging mas scientific ang ating approach sa pag-iimbestiga ng mga kaso. Mungka ito ni Jokno sa gitna ng paghahanap sa mga labi ng mga nawawalang sabongero. Ayon kay Jokno, magiging parte ng Independent Forensic Laboratory ang mga taga-akadim at ito ay wala dapat sa chain
of Command ng Philippine National Police. Paliwanag ni Jokno base sa kanyang karanasan bilang abogado at human rights defender, madalas na pinagbabatayan ng prosecution ay testimonya lamang ng testigo na maaaring magpabago-bago. Di ni Jokno mas mainam dito at hindi mababago ang mga scientific facts na may kaakibat na tamang investigasyon. Yung issue na yan, kailangan makapagkonsulta ang ating pamahalaan sa mga forensic experts. And I think it's about time na maging mas scientific yung ating approach sa pag-iimbestiga ng mga kaso. Isa sa mga sinusulong ko kahit noon pa bilang isang human rights defender ay magkaroon tayo ng isang independent forensics laboratory na wala sa chain of command ng PNP, na andyan ng mga taga-academe, para sure tayo na kung maglalabas sila ng mga findings and conclusions, we can be sure that they are based on science. Yan po si Akbayan Party List Representative Shell Jokno. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Mga nagtutungo sa korte at publiko. Sa harap ng natanggap na pagbabanta, tinitiyak ng Korte Suprema ang judicial independence sa pagpapatuloy ng mahukom ang pagtupad sa kanilang tungkulin, matatag, ginagabayan ng patas at pananaig ng batas. Hinihikayat anya ng kataas-taasang hukuman ng publiko na manatiling mapagmatyag at ipagpatuloy ang suporta sa judicial process na may tiwala at paggalang. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 6:52 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa atin namang Metro News, binuksan ng MMDA at ng pamahalaang lungsod ng Maynila ang floodgate sa Rojas Boulevard. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, ang naturang hakbang ay makakatulong upang patuloy na dumaloy ang tubig sa Manila Bay sa tuwing bubuhos ang malakas na ulan. Sinabi pa ni Moreno na 1 kilometrong drainage system ito patungo sa Taft via Estero de Abad na sumasaklaw sa area ng Vito Cruz, Taft Avenue, San Andres at Ermita. Mananatiling bukas ang floodgate hanggang sa panahon ng tag-ulan at isasara sa panahon ng tag-init upang maiwasan ang pagtaas ng coliform level sa Manila Bay. Naglagay naman ang catch basin upang hindi umabot sa Manila Bay ang mga basura at may mga nakatalagang tauhan ng MMDA para linisin at hakutin ang mga basura. Nananawagan naman si MMDA Chairman Romando Artes sa publiko na maging disiplinado sa pagtatapon ng basura upang maiwasan ang mga pagbaha. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates.
Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay 56 pesos and 75 centavos. 65 pesos and 84 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay 75 pesos and 97 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay 15 pesos and 13 centavos, habang ang Japanese yen ay 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah? Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Del Lotto 655 na binola kagabi July 16, 32, 53, 20, 8, 45, at 54, kung saan walang nanalo ng 29,700,000 pesos na premyo. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 44, 30, 12, 24, 6, at 35, kung saan isa naman ang nanalo ng 21,538,656 pesos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Para sa ating Science and Technology News, mild electric shock sa utak, kayang pahusayin ang abilidad sa mathematics. Detalye ay hatid sa atin ni Rosemay Miranda. Rosemay. Mahalagang paalala sa ating mga kanyusik, huwag pong gagayahin at subukang gawin sa inyong mga tahanan ang mapapakinggan niyo po ngayon sa aking ibabahagi sa Science and Technology dahil tanging mga professional at eksperto lamang ang pinapayagang magsagawa nito. Nahihirapan ka ba sa pagsagot ng mathematics? Maaari makatulong ang mahinang kuryente sa iyong utak. Sa isang bagong pag-aaral na isinapubliko sa Public Library of Science Biology, ang mild o banayad na electrical stimulation ay maaaring mapahusay ang arithmetic performance ng isang individual at nag-aalok ng sariwang pananaw sa mga mekanismo sa utak sa likod ng kakayahan sa matematika na may isang potensyal na paraan para ma-optimize ang pagkatuto. Para patunayan ito, nag-recruit si Roy Cohen-Kadosh, isang neuroscientist sa University of Surrey na nanguna sa pananaliksik, at ang mga kasamahan nito ng 72 mag-aaral mula sa University of Oxford na sumailalim sa pag-scan ng kanilang mga utak upang sukatin ang koneksyon sa pagitan ng tatlong pangunahing rehiyon. Pagkatapos nito, nagsagot ang mga participant ng mga math problem na nangangailangan ng alinman sa pagkalkula ng mga sagot o pag-alala sa mga kinabisadong solusyon. Napag-alaman ng mga researcher na tinatayang mas mahusay ang performance sa pagkakalkula kung mayroong mas malakas na koneksyon sa pagitan ng dorsolateral prefrontal cortex na namamahala sa executive function at ng posterior parietal cortex na may kaugnayan naman sa memorya. Nang ilapat ng mga mananaliksik ang painless form ng pagpapasigla ng utak gamit ang mga electrode-fitted cups o isang pamamaraan na kilala bilang transcranial random noise stimulation, napansin na tumaas ng 25 hanggang 29% ang score ng mga may mababang performance sa pagsagot ng math. Naniniwala ang team na gumagana ang stimulation sa pamamagitan ng pagpapahusay sa excitability ng mga neuron at pakikipag-ugnayan sa gamma-aminobutyric acid o GABA na isang kemikal sa utak na pumipigil sa labis na aktibidad. Sa katunayan, ang stimulation ay nakatulong sa mga underperformer na maabot o malampasan ang mga score na makasamahan nila na may likas na talino, ngunit ang pamamaraang ito ay walang epekto para sa mga individual na mayroon ng magandang performance. Muli, ipinapaalala ko na huwag itong gagawin sa inyong mga bahay, ngunit manatili pa rin na may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemay Miranda ng DWWW Shate 4 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemay Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, Pilipinas nominado sa 3 kategorya sa isang travel awards. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Mika. Inanunsyo ng Department of Tourism o DOT na nominado ang Pilipinas sa 3 kategorya sa ika-24 na edisyon ng Wanderlust Reader Travel Awards. Kabilang sa nominasyon ng bansa ang Most Desirable Country sa buong mundo, habang nominado rin ng Cebu para sa Most Desirable Region at Palawan para naman sa Most Desirable Island. Maaari ring manalo ang bansa sa mga subcategories sa ilalim ng Most Desirable Country gaya ng Culture and Heritage, Nature and Wildlife, Adventure,
gastronomy at sustainability. Kaugnay nito, nanawagan sa publiko ang DOT na ipakita ang kanilang suporta sa pamamagitan ng pagboto sa website ng Wanderlust Reader Travel Awards. Samantala, magtatapos sa October 27 ang botohan para sa prestiyosong patimpalak, habang gaganapin naman sa November 5 ang awarding ceremony sa National Gallery sa London. Ako po si Miko Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Para sa ating music trivia, ngayong petsa na ito, July 17 taong 1967, nilabas sa US ang awitin na All You Need Is Love ng iconic English rock band na The Beatles. Pumasok at nagtagal ng 1 linggo sa US singles chart ang kanta, habang 9 na linggo din itong nanatili sa naturang music chart para naman sa ibang ranggo. Ang All You Need Is Love ay isinulat ng dalawa sa miyembro ng The Beatles na sina John Lennon at Paul McCartney. Ang awitin ay isang non-album single na nirelease ng banda noong July 1967 kasama ng kantang Baby, You're a Rich Man. Kalaunan, ang All You Need Is Love at Baby, You're a Rich Man ay napabilang na rin sa US Magical Mystery Tour album ng The Beatles at nakasama rin sa soundtrack ng 1968 animated film ng grupo na may titulong The Beatles, Yellow Submarine. Balitang kakaiba. At sa ating pong balitang kakaiba, rent a grandma service, alok po ng isang kumpanya sa Japan. Ang detalye po ng balitang kakaiba ay hatid po sa atin ni Doc Justin. Magandang umaga. Yes, good morning, Darlene, mga kanyosek. Narito nating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Kilala ang kumpanya sa Japan na client partner sa pagbibigay ng iba't ibang convenient services sa kanilang mga kliyente. Mapa-cleaning, housing services o pag-aalaga ng anak o pet pa yan. Pero ang pinag-uusapan ngayon na serbisyo na inaalok ng client partners ay ang tinatawag nilang OK Grandma o OK Oba-chan, kung saan maaari kang magrenta ng female senior na edad 60 hanggang 94 kung kailangan mo na makakasama sa isang event. Uli kailangan mo ng advice mula sa mas nakatatanda sa'yo. Nasa 100 seniors ang available ngayon sa client partners at nasa 3,300 yen o mahigit 1,200 pesos per hour ang base fee ng mga ito. At kailangan din sagutin ng client ang transportation fee at iba pang necessary expenses ng mapipili nitong grandma sa panahon na nagsiservisyo ito sa kanya. Ayon sa client partners, ang kanilang mga empleyadong senior ay punong-puno ng life experience, wisdom at passion na makakatulong sa lipunan. Pero paglilinaw ng kumpanya, hindi kailangan ng special skill para maging fit ka na sa empleyado or maging empleyado sa OK Grandma Service. Basta nagkaroon ka ng mahabang pasensya para makinig at pagbigay ng advice sa younger generation, ay pasok ka na sa kumpanya. Kakaiba ito. Nakakatulong ito sa mga senior, no? At least kahit paano mayroon pa silang pinagkakakitaan. Alam mo, pag senior kasi, automatic yun. Kahit walang kapalit, handang magbigay ng advice at mag-share ng kanilang best practices para sa younger generation. Kaya mabuhay ating mga senior citizens. Ako si Doc Justin. Just out ako. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin. At yan po ang mga maiinit na balita ngayong araw ng Webes, July 17, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At sa pangalan ni Joel Gorospe, ako po si Kenny Gacosta. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.